Gagawa tayo ng website gamit ang Google Sites. Una, i-search sa Google ang Google Sites. I-click ang blank site. At gumawa ng title page. Ang pinili ko ay asignaturang Filipino sapagkat ang aking major ay Filipino. Maaari ding pumili ng themes. Gayun din ay maaari ding mag-upload or select ng mga larawan na meron sa Google Sites. At dito ay nag-insert na ako ng another text kung saan ay nilagay ko ang baitang 10. Pumili na rin ako ng font at binago ko na rin ang font size. Sunod ay kinlik ko na ang image carousel at dito ay nag-upload na ako ng mga larawan. Ayan. Makikita ninyo ay kinilik ko na ang auto start at binago ang transition speed. Ngayon ay makikita naman ninyo na nag-insert ako ng image. Inilagay ko ang aking larawan upang sa gayon ay makilala ako ng aking mga mag-aaral. Gayon din ay nilagay ko ang aking pangalan. At naglagay na rin ako dito ng pagpapakilala na ako ang kanilang guro sa Filipino at yun din ay isinamahan ko na rin ito ng kung anong taon itong panuruan. Muli ay binago ko ang mga font size, ang font style. Muli ay nag-insert ako ng text box kung saan ilalagay ko naman dito ang salitang panghihikayat para sa mga mag-aaral. Ang nilagay ko nga dito ay halina't matuto, kilalanin ang wika ng bansang pinagmulan mo. Makinig, matuto, at makibahagi. Ang kagandahan dito sa G-Sites, may edit mo talaga ang mga font, mababago mo rin ang size nito at may ilagay mo rin kung saan mo ito gusto. Para ka lamang nag-e-edit sa Google Docs at sa kung saan man sa G-Slides, napakadali lang gamitin. At dito nga ay nagsimula na akong mag-embed ng link. Kung saan ay ang ginamit ko ay ang link mula sa KWF website na kanilang diksyonaryo. Pagkatapos nito ay muli ako nag-insert ng text box kung saan ay nilagay ko ang panimula. At itong panimula ay ginawa kong heading. Ayan, binago ko rin ang font size, ang mismong font. At naglagay ako ng another text box kung saan ay nilagay ko ang aking paunang tanong, ano ang Filipino? At sa bahaging ito ay gagamit din ako dito ng button. Ayan. Dito sa button ay maaari ka ring mag-insert ng link mula sa iba pang website. At ang nilagay ko nga ditong link ay muli sa KWF kung saan doon nakasaad kung ano nga ba ang Filipino. Para sa hindi nakakaalam, ang KWF ang inatasan na mga laga sa wikang Filipino o sa wika natin dito sa Pilipinas. Sila ang nagsasagawa ng mga pananaliksik tungkol sa Filipino o sa atin mismong wika. Ayan, naglagay ako ng larawan. Gayun din ay makikita ninyo na nagtatype naman ako dito sa baba kung saan ay naglalagay ako ng pinaka-footer ng aking website.
Ayan, ang nilagay ko dito ay baunin ng kaalaman, gamitin ang natutuhan, tiyak malayo ang iyong mararating sa buhay na puno ng paglalakbay. Puhon. Ayan, naglagay muli ako ng larawan dito sa aking footer. Yun naman ay naglagay ako ng table of contents. Ayan. So, naglagay din ako dito ng logo at ng pangalan ng website. Nilagay ko ay Filipino. At ngayon ay magsisimula na tayo mag-add ng pages. Ayan, ito ang aking sub-pages. Una ay unang markahan at yung unang markahan ay nilagyan ko pa ng iba pang sub-pages. Ayan, ang nilagay ko ay talakayan, panoorin, gawain, at gayon din ay pagtataya o pagsusulit. At para sa unang markahan ay nilagyan ko na rin ito ng iba pa. Sinamahan ko na ng ikalawang markahan, ikatlong markahan at ikaapat na markahan. Para sa talakayan ay nag-insert ako dito at nilagay ko ang mga slides na nasa aking G-slides. Ayan, ito yung mga ginawa ko na noon pang mga kumbaga ay PowerPoint gamit ang G-slides. Ayan, naglagay muli ako ng heading at nilagay ko ay mga aralin. Ayan, makikita ninyo ay binabago ko muli ang font, ang kulay nito, nang naaayon sa gusto ko na disenyo ng aking website. Ayan. Sunod ay pumunta na ako sa panoorin at nag-insert nga ako dito ng mga paglalagyan kung saan ay nag-search na rin ako dito sa YouTube. Ito ang isa sa kagandahan sa G-Sites. May connection ito sa YouTube. So, maaari kang kumuha ng iyong mga learning resources sa YouTube. Ayan. So, nag-search lamang ako ng mga video para sa unang markahan ng sa Filipino 10 o sa baitang 10. Nilagyan ko lamang ito ng unang linggo, ikalawang linggo at ikatlong linggo. Ang sumunod ay nagpunta na ako sa pagtataya o pagsusulit. Yan, nag-insert muli ako ng text box. Yan, para sa unang pagtataya ng mga bata. At nagpunta na nga ako sa forms at nilagay ko dito ang ginawa kong exam gamit ang Google Form. Hindi ko na lamang naipakita dito kung paano ko ginawa. Ayan. So, pinublish ko na at nilagyan ko na ito ng aking pangalan, Ma'am Joanne Alulud. At ito na nga ang nagawa kong website. Unang beses ko lamang nakagawa nito kaya maraming salamat sa EdTech para sa pagtuturo. Nawa ay mas marami pa kayong matulungan at maturuan. Muli, marami pong salamat.